Halo mga busing mga madam, it's me again. Ang inyong amang lingkod, driver na sweet lover, vlogger. Shout out sa buong mundo. At magandang umaga dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa aking mga followers. Ah, at sa mga hindi pa po nag-follow sa aking FB, please follow, like and share at mag-comment din po kayo mga busing mga madam at aking babasahin. Once again, I love you all sa mga aking mga pinalanggang mga followers sa FB. Maraming salamat sa inyo mga busing mga madam. Okay, pag-usapan natin itong mga depensa ni Sara Duterte. Okay, madalian lang po to. Itong si Sara Duterte, yung depensa na yung inutos niyang papatayin si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos at si Romualdez Marcos, parang hindi maganda eh. Kasi ang sabi ng mga team ni Sara, naubusan na ito ng depensa eh. Ang sabi ng mga team ni Sara na mga abogado niya, freedom of speech daw yun. So, parang hindi maganda eh. Di ba mga bossing, freedom of speech para lang sa mga malalaking tao, mayaman. Okay, balikan natin yung tatay, nung panahon ni Tatay Digong, yung tatay niya. Di ba, naalala niyo yung teacher na may inutusan na nagutos siya ng kung sino man makapatay kay Tatay Digong, bibigay siya ng 50 million. Ang pangalan nun ay si Romel Mas. Si Romel Mas ang pangalan nun. So anong ginawa ni Tatay Digong? Hinanap niya, pinahuli niya, nahuli. So pangalawa yung pangalawa, construction worker sa Aklan. Dinobli niya yung reward ng teacher, 100 million. So papatayan na kung sino makapatay kay Tatay Digong, magbibigay siya ng 100 million. So anong ginawa ni Tatay Digong? Hinanap din niya, pinahanap niya. So nakita niya sa Aklan, nahuli rin yon. At ang pangatlo, babae rin, ang pangalan niyon ay si Maria Seron ang pangalan nun. So dinobli rin niya, dinobli rin niya kung sino makapatay kay Tatay Digong, magbibigay rin siya ng milyones. Kung sino so ang ginawa rin ni Tatay Digong, hinanap din niya. Okay? Hinanap din niya. Ayun, sa madaling salita, yung tatlo nakulong. So yun ba yung freedom of speech? Walang freedom of speech kay Tatay Digong eh. 'Di ba? Ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, dahil sa alam nilang mabait si Bongbong Marcos, gagamitin nila yung freedom of speech. Yun daw ay mayroon daw freedom of speech. May kalayaan tayo magsalita. Parang hindi maganda, 'di ba mga bossing? Dahil ba Vice Presidente si Sara Duterte? Dahil ba Vice Presidente si Sara Duterte, may freedom of speech? Paano naman yung panahon ni Tatay Digong? Yung tatlong mga ordinaryong people, parang double standard, di ba? Walang freedom of speech kay Sara Duterte, kay Tatay Digong. Nung panahon kay Tatay Digong, magsalita ka lang ng hindi maganda, inuhuli ka agad ni Tatay Digong. Ito nga kay Sara Duterte, mas mabigat to eh. Dahil inutusan niya, may nagutos siya na pag namatay si Sara, may inutusan siya na papatayin din si Romualdez, si Bongbong Marcos at si Lisa. O di ba hindi maganda mga bossing mga madam? Parang hindi equal eh, kasi nasa batas yan yung equal defense law. O di ba? Nasa batas yan. So dapat kung malaking tao ka man o maliit, hulihin din kasi panahon ni si Tatay Digong walang freedom eh. 'Di ba mga bossing mga madam? So hindi maganda talaga. So naubusan ng team ng abogado ni Sara. Yun na lang ang laban nila, yung defense nila na freedom of speech para makaligtas daw si Sara. Kalukuhan yan mga bossing mga madam. Okay, hanggang dito na lang po mga bossing mga madam. Sana po ay masaya kayo. At ang mga delays ay binigyan ko ng sama ng loob mga bossing mga madam. Okay, bye-bye. Ang kapayapaan ay sumasa inyo. Bye-bye. Peace.